Nung nag-comment ito, si nanay nitong Biansi na ito na mayabang na total na bandira itong hayop na to. Hindi na kumakain ng mga hayop nito, mga patay gutom na mga basura na itong mga ito. Pasensya na po kayo, ganito katalas ako magsalita. Dahil gusto kong iparamdam sa inyo yung mga kahayupan ninyo at mga wala kayong utang na loob ng mga buwakan ng inyo. Kaya ganito ako magsalita. Sa ginawa nitong Biansi na ito, na pinatulpo itong nag-angat ng buhay ninyo, kasama itong anak niya, hindi man si Bal Santos, yung anak niya ang nag-angat ng buhay ninyo sa magmula doon sa buhay ninyo na hindi na nga kayo lumalamon at utang pa kayo ng utang sa tindahan ng mga utang ng ina ninyo na wala kayong utang na loob ng mga wala kayong utang ng ina ninyo. Ano po sa problema nitong Kalingap? Dito nga kina Bal Santos Matubang na ito, kina Kalingap Rab na ito, na ito pong pinatulpo nga itong founder ng Kalingap. Ha? Ito. Madako naman tayo dito sa putang inang pamilya nitong Biansi na ito, na inutil, na tamad. Ito bullshit na ito. Saan ba itong hayop na ito? Labandira. Sige, ipapanood ko lang sa inyo. Tapos ngayon, nagawang ipatulpo itong si Bal Santos Matubang. Ako, hindi ako natutuwa doon. Kahit na sinabi ko, asar ako dito kay Bal Santos Matubang dahil doon sa particular na sinabi niyang kulto ang QOGC, doon lang. Pero dito ngayon, sa ginawa nitong Biansi na ito, na pinatulpo itong nag-angat ng buhay ninyo, kasama itong anak niya, hindi man si Bal Santos, yung anak niya ang nag-angat ng buhay ninyo sa magmula doon sa buhay ninyo na hindi na nga kayo lumalamon at utang pa kayo ng utang sa tindahan ng mga utang ng ina ninyo na wala kayong utang na loob ng mga wala kayong utang ng ina ninyo. Ito. Ito ba yun? Sige, tingnan muna natin. Ayan na, tingnan nyo. Yan ang bahay nila. Walang pintuan. Walang pinto. Yan, tingnan nyo. Kaya yabang itong nanay niyang burikat at saka yung tatay niyang tamad. Ika, ipas-forward natin. Ano po? Yan. Pumapasok po kami ng kapatid ko. Pag umaga po na ano po. Maaga lang po ang gising namin. Tapos pumapasok po kami ng mga 6 po. Papunta po ng Pambuhanti po. Tapos pag hapon po, naglalakad na po kami pa ng kapatid. Ang bahay po namin ano po. Medyo butas-butas na rin po. Hindi medyo, hindi bahay yan. Ano Mas maganda pa yung bahay ng aso ko dyan. Ako po ay grade 11 na po. Bahay ba yan? Gusto po sanang ano po. Tulungan po sila mama. Sino mama mo? Bakit? Kasi po si Papa po hindi po nakakapagtrabaho. Inutil! May ano din po, diferensya po si Papa. Hindi po siya natagad sa trabaho at kung paano po. Kasi nga, tamad, inutil. Opo, parang ganun po. Inutil. Buisit yung tatay mo sa bamayabang yung tatay mo hayop yan. Salamat nga po kay Doc Lab at nilapit po ako sa inyo. Anong klaseng pamilya meron kayo? Simple lang po. Simpleng buhay lang po. Si Mama po, nakikilabada po. Labandira. Nakikilabada lang po si Mama pag wala po kaming ano. Wala po talaga kami. Tapos nagyayabang? hindi naman po nakikilabada na punta po silang mundo. Kung ano man po na hindi po silang tulong sa ano po sa tita. Nakikialaga lang din po sila ng baboy. Nakikialaga ng baboy. So grabe pala ng hirap pala din talaga ng buhay niyo dito. Ayan. Kahit nahirap ang buhay, ano yung gusto mong marating sa buhay mo? Kahit ganun na pagsubok na pinagdadaanan. Gusto ko Ano lang yung pangarap mo? Ano yung pangarap mo? Gusto ko pong ano po maging flight attendant. Flight attendant? Pinakapangarap mo talaga. Wow. Para po ano. Pag naging flight attendant na po ako naman po yung tutulong kila Mama. Kina mama mo? Opo. Ano yung mga dinanas yung ano dito, Biansi? Yung mga pagsubok? Marami na po. Marami na. Nag-isali ka na sa mga pagsubok dito sa bahay niyo. Opo. Maraming hirap na po andito. Pinagdaanan niyo. Ano pinagkukunan mo na ng lakas, Biansi? Bakit ka pumapasok ng 2 oras? Sila Mama din po. Sila mama mo. Gusto ko din po silang iyan po sa hirap. Iyang sa hirap. Lahat ng ito ginagawa mo para sa iyong magulang, Opo. sa iyong pamilya. Ano ba yung pangarap mo para sa kanila, Biansi? Gusto ko po sila ilay dito sa lugar na po na ito. Sa lugar na to? Bakit naman? Ayaw mo na dito? Hindi po. Marami din po natulong sa akin si Doc Lab. Yung mga ano po. Salamat po. Let me be the one to break it. Parto. Yan parto. Bakit pwede ba may kwento sa amin kung bakit ka naluluha, Biansi? Tabing dapat ang bahay nila. Kasi ano po simula po kasi ano. Bata po. Ako po lagi yung ano. Inutusan po ng dapat natin na. Lagi siyang inuutosan. Mangutang sa tindahan. Bata ka pa? Opo. Tapos ngayon po, nandiyan na po tayo. Hindi na po ako na ano. Hindi ka na ako. Dr. Lep, dali mo na dito yung surprise natin. Yun. Sige. Hayaan natin yan at kayo na lang ang magtuloy sa inyong imahinasyon. Total na ipakita ko naman na sa inyo. Ituloy nyo lang po sa pamamagitan ng inyong imahinasyon kung ano ang kakakanyan. Ngayon,
balikan niyo, ikaw Erika at ikaw ano to, Beyonce, balikan niyo yung inyong mga video. Baka para kahit paano tablan kayo ng kahihiyan diyan sa ginawa ni Rab sa inyo. Ginawa ng Kalingap sa inyo. Balikan ninyo. Yun lang sa akin. Tatay mo, Beyonce, nanay mo, napakayabang. Imaginin mo. Kung ano-ano ng mga iko-comment-comment. Nung nag-comment ito, si nanay nitong Beyonce na ito na mayabang na total na bandira itong hayop na to. Hindi na kumakain ng mga hayop nito, mga patay gutom na mga basura na itong mga ito. Pasensya na po kayo, ganito katalas ako magsalita. Dahil gusto kong iparamdam sa inyo yung mga kahayupan ninyo at mga wala kayong utang na loob ng mga buwakan ninyo. Kaya ganito ako magsalita. Ha? Sinabi ko na sa inyo, hindi ko kailanman na-meet yung Bal Santos Matubang na yan. Hindi ko rin kailanman na-meet or nakita man lang kahit anino itong si Rab. Pero, ang sa akin dito, ibinabase ko at tinitimbang ko. Dahil ang sinasabi ko rito, ang naging ugat daw niyan, yung dinalang araw sa liblib na lugar, itong si, kung ano ito? Beyonce na ito. Pero ang alam ko, nag-uusap na yan sila, napanood ko yung pag-uusap nila eh. At nag-ayusan na sila. Tapos kung ano-ano nga mga kinument itong nanay ni Beyonce na patay gutom na ito. Ngayon nga lang, ngayon tumaba na yan eh. Parang butanding na yan ngayon. Paano nakakakain na ng tama, nakakakain na ng kanin. Hindi kagaya dati na ang kinakain yan yung mga balat ng talaba. Kasi diyan sila sa tabing dagat. Kaya hindi nyo sabihin sa akin na kumakampi ako dito kay Bal Santos Matubang at kay Rab. Kinukan ko lang yung ginawa ninyong nakahayupan. Dinidiscuss ko lang dito. Nakakagalit lang. Ngayon, ang tanong, ako ba ay 100% na i-blame ko itong si Beyonce? Hindi po. Hindi po ganun. Ang biniblame ko po rito, itong nanay niya, itong tatay niya na tanga, na inutil, at itong si Dr. Love na ito, na addict. Kita ko, ha? Nakita ko yung live niyan. Dahil siya raw ang founder ng Team Guapa, ha? Nag-advertisement na siya. Na ipinapakita na yung simbahan daw, kung ewan ko kung anong simbahan na yon. Na yun daw ang first na magiging project ng Team Guapa. At nananawagan na sa sponsor. Tingnan nyo ito. Napakaliwanag po na budol yan. Napakaliwanag na scam yan. Napakaliwanag yan. Kayong mga sponsor, kagaya nan, simbahan, yung magiging project nitong si Dr. Love na ito, na Team Guapa kuno, nagsarili, wala ring utang na loob dito sa mga matubang, na isa ring demonyo ito. Tapos ngayon, nananawagan sa mga sponsor na yun daw ang first project ng Team Guapa, yung simbahan. Kayong mga sponsor, mga tanga na lang kayo kung magpapaniwala kayo dito sa addict na Dr. Love na ito. Baka mamaya, yung ibibigay ninyong sponsorship dito sa simbahan kuno na ito, baka yan ay pangbili lang niya ng shabu. Unang-una, mga ganitong klaseng mga addict na wala talaga akong katiwatiwala dito sa mga addict na mga pan. Wala akong katiwatiwala. Kagaya ditong itong pari na addict na ito. Pari, kayong mga Katoliko. Nag-aabuloy kayo diyan sa simbahan ninyo. Tapos yung pari ninyo addict. Imaginin mo, saan mapupunta yung abuloy ninyo? Pambili ng shabu. Ngayon, kayo ang mag-isip. Kung talagang Dr. Love na ito, kung talagang gusto niyang tumulong, di sarili niya, yung kita niya, diyan sa pag-YouTube niya, yun ang panggastos niya. Huwag na huwag kayong magbibigay ng sponsor diyan. Mga sponsor. Pabayaan niyo. Itong tatay at nanay ni Kuya na ito, hindi ko na lang na-play kasi mahahaba tayo eh. Inutil yan. Tamad yan. Yang tatay ni Beyonce yan. Nagsasakit-sakitan lang yan ng tuhod. Gagong yan. Tapos ngayon nakaangat-angat sa buhay, kakalabanin nila yung nagbigay ng magandang buhay sa kanya. Ganon din dito kay Erika na Burikat na ito, na pagkatapos na kaganda-ganda ng katawan niya nung unang binablog yan Kuan Rab. Pero ngayon tingnan nyo, losyang. Anong ibig sabihin yan? Wala akong sinasabi dito kung ano pa. Paano ba nagiging losyang yung isang dalaga? Paano ba nagiging losyang yung materialis puertes kuno dati?